Okay, welcome to Elmer Shocks Network. So, pag-usapan naman natin yung about sa modem natin. So, ito yung ONU or Optical Network Unit. Ito yung ini-install sa bahay natin. Tapos, yan, meron diyang mga ilaw pag naka-power on. Then, i-explore nyo lang. So, sa gilid nito, may reset button. Okay, yan. Tapos, reset is i-reset nyo yung configuration dito. So, wag nang gawin yan pag hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Ni-reset nyo, nawala yung config, hindi na kayo makapag-internet. So, yung WLAN is, the function is wireless LAN. Ibig sabihin, pwede nyo i-press and long press ito, then ma-activate na yung Wi-Fi system. Kung hindi nyo makita yung Wi-Fi system nyo, hanapin nyo tong WLAN, press and long press, tapos hintayin nyo yung iilaw dito, yung WLAN. So, gagana na yan. Then, WPS, hindi ko naman ginagamit yan. So, yan yung modem. So, pag-install agad ng technician ng modem is mag-subscribe muna kayo sa Elmer Shocks Networks. Kasi dito sa network na to, pag-usapan natin yung mga technicalities, yung mga problema nyong na-encounter sa internet connection nyo. Okay, so balik tayo sa modem. Dito na yung modem. So, sa likod ng modem, yan. Ito, yung PON port. Yan, PON port, naka-green yan. So, anong function dito? Kasi yung fiber dito dadaan, iikot yan para hindi mabasag bago mag-terminate yan. Okay? So, make sure na yung fiber cable is hindi ma-bend yung black or patch cord na yellow. So, yun yung dapat nyong i-check kasi yun yung kadalasan may problema yung internet connection. Kasi etong modem, dapat yung antenna is naka-vertical oriented. Kasi, according to the electromagnetics, dapat yung signal propagation is parallel sa antenna orientation. So, naalala nyo yun, electromagnetic waves travel parallel sa antenna. So, anong subject yun ng electronics and communication? Nasa broadcasting network. Okay? So, yan yung modem. So, ito, bala ko sana kasi etong minsan yung mga modem na binibigay ng ISP is mababa yung specs. Or sa modem kasi, meron ditong CPU or Central Processing Unit. Then, meron din tong memory as memory. Kasi ito rin yung nagra-route ng buong traffic mo sa bahay. Ibig sabihin, yung mga IP camera mo, TV, Wi-Fi, dito siya nakakonect. Kaya, plano kong i-upgrade to. Yung PON port dito is, kaya natin, meron kasi itong MAC authentication. So, nag-introduce tayo ng ito, yung Microtech router board. So, dito, meron siyang SFP port. So, natatanggal to. Pwede kang maglagay ng PON SFP dyan. And then, i-clone mo lang to. Then, after that, pwede mo nang idiretso yung fiber dito sa router board na to. Then, ito na yung papalit dito. Bali, meron ng authentication dun sa SFP configuration. For the SFP configuration, meron na tayong detailed tutorial in the future kasi yung GPON na SFP is medyo may kamahalan. Around 3,500 pesos. So, ano yung advantage pag nagpalit ka ng ganitong board? Ganito. So, first is, minodify mo. So, dapat hindi alam ng ISP na minodify mo pala yung modem nila or na-clone. Kasi pwede kang magkaroon ng broadcast storm na problema. Okay? So, kaya, make sure na alam yung ginagawa nyo. Disclaimer lang, bago kayo mag-configure ng router board. Then, sa router board, pwede kang mag-multiple VLAN.
or multiple VLAN deployment. So, masaseparate yung traffic dito pa lang. Then, kung gusto mong ito ISP1, ito ISP2, or dalawa yung ISP mo, PLDT, Globe, or tatlo pa nga, converge. So, pwedeng ISP1, ISP2, ISP3, then yung dalawang LAN port is yung LAN or application. So, pwede tong gawin talagang multi-WAN ISP. Ito si MikroTik. Napaka-flexible na board na yan na MikroTik. So, medyo techy lang yung pag-configuration nito. Pero once makuha mo, kaya huwag kang magkalimot na mag-subscribe sa Elmer Shocks Networks. Kasi dito, nagtuturo tayo ng mga technicalities. Paano ba ma-improve yung connection mo sa bahay. So, for now, ito yung MikroTik. So, ito is the RB Hex S. So, mura lang to guys. Yung Hex S na i-search nyo na lang dyan sa Hello Basket. So, plus Hex X plus GPON 3,000 plus around 7,000. 10K rin yung investment dito sa setup. So, yan. Pero, yung multi-ISP na problema is akin na, nasusolve na. So, pwede mo nang i-combine. By the way, pag nag-combine ba ng ISP, mako-combine yung speed nila. Actually, hindi. Kasi, yung ISP1 ay draw natin. Yung challenge. Kasi, ito. Keyboard. So, ito. ISP1. Ito. ISP2. Ito. ISP3. So, si ISP1, meron kang subscription na 300 MB. Si is 500 MB. Tapos ito 100 MB. Tapos ito yung LAN mo. Okay? Pag nag-speed test ka dito sa LAN, papunta dito, siya, mako-combine. Question yan. Anong comment nyo? Hindi. Kasi ito, meron tong ASN. If malalaking ISP na sinusubscribe nyo. So, yan. Hindi siya mako-combine kasi ito, ASN1, AS2. Depende dito. Kasi, pag nag-speed test ka, tututok ka lang sa isang speed test server, STS or speed test server. Tapos, makakonect na yan sa internet. Yan. Dito sila magmi-meet. Ang challenge kasi, meron ring si Ookla na pwedeng mag-collok ng STS dito. Internal. Kaya, mag-speed test ka dito sa ISP na 500 Mbps. Hindi siya talaga mag-add. Kasi kung speed test dito, yung itututok mo LAN, tapos papasok sa speed test, so yun, kuha mo yung 500. Pero, hindi siya pwedeng ISP1, tapos papunta internet, tapos babalik sa speed test. Kasi, different route na siya. Kaya, hindi talaga mag-a-add yung speed mo pag nag-speed test ka gamit ang iba't ibang internet connectivity. Okay? So, hopefully, nasagot yan sa multi-ISP natin na tutorial. So, huwag kayong kalimutan, Elmer Shocks Network, para ma-add yung mga learnings natin. Alright. See you on the next video. Hindi to sponsored na video na MikroTik, pero magandang board to. Marami pang features na i-explore. Kahit ito, pwede na yan sa piso Wi-Fi business or magpalaki ka. Or yan, pwede to kasing gamitin DHCP. Tapos PPPoE. Tapos ano pa yan? VLAN. Ayun. Daming function ng router board na to. So, kailangan nyo lang i-explore
for me, i-share natin yan sa mga technical details sa future. Pero for now, HEX-S will replace this ISP modem. So, fiber home pala tong modem na to. So, make sure na compatible yung bibilhin nyo na GPON SFP. Alright? Thank you.